The truth about the Trojan horse. May tuturing naman na national security concern ang mga sindikatong nagpapanggap bilang POGO. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., iniimbestigahan man ng National Intelligence Coordinating Council o NICA ang posibilidad na ginagamit ng mga POGO para sa sorpresang pag-atake ng China sa Pilipinas. Nagpapatrol, Victoria Tulan. Para naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., maituturing na national security concern ang mga sindikatong nagpapanggap bilang POGO. Dapat aniyang mapigilan ng pamahalaan ang mga sindikatong ito na pinahihina ang financial standing at rating ng bansa at sinisira ang lipunan. Ang Armed Forces of the Philippines hindi pa itinuturing na banta sa pambansang seguridad ang mga POGO. Pero kailangan nila ng masusing investigasyon upang masigurong sumusunod ang mga lehitimong POGO sa mga batas ng bansa. For now, that is not considered as a threat to national security. In terms of the Armed Forces of the Philippines, we remain committed to maintaining a balanced approach in safeguarding our economic interests. Mahigit 300 iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang nakakalat sa buong bansa ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Base sa records ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, sinabi ng PAOK na pinakamaraming iligal na POGO ang matatagpuan sa Metro Manila at Luzon. Sa ngayon, 46 hanggang 49 na POGO lang ang legal o may lisensya ayon sa PAOK. Pero paano nga ba umabot sa ganito karami ang mga illegal POGO sa bansa? All of them probably have their license before. Kaya lang, nung naramdaman po nila na they will not be issued the renewal dahil may mga violations po silang ginagawa, hindi na po sila nag-apply. Sabi naman ng isang security analyst, posibleng magamit ang mga POGO bilang Trojan horse para sa sorpresang pag-atake ng China sa Pilipinas. Ang Trojan horse sa Greek mythology ay isang kabayong gawa sa kahoy na pinagtaguan ng mga Griego para sa kanilang pag-atake sa lungsod ng Troy. They select lucrative cities, and some of which they select key strategic locations and infrastructures that are near camps and bases, military camps and police camps. Kinukumpirma pa ng National Intelligence Coordinating Agency ang posibilidad na ito. Titignan natin ulit kung sino yung tinatawag natin mga possible sleepers. They are there on some legitimate business but mayroon din silang other intention or plano. Cannot ascertain as of this time kung talagang sila they are capable.